Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na tayo po ay muling magkakasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral sa aklat ng Joshua. Tinitingnan natin yung mga leksyon na ating mapupulot mula po sa pag-aaral ng aklat na ito na sadya namang talagang masasabi po nating napakaganda. Noong nakaraan ay ating pong tinalakay, pinag-usapan yung topic po nating The Enemy Within. Nakita po natin na itong topic na ito, o yung last topic natin, ay pwede natin tignan as in enemy within the community, katulad po nung nangyari sa bayan ng Israel na kung saan ay si Achan ay may ginawang pagkakasala o pagkakamali. Or pwede rin natin itong tignan na enemy within as in within ourselves, na yung greatest challenge natin ay kung paanong yung ating mga sarili ay paano po natin mapipigilan, paano natin magagawa na hindi tayo
magkasala o gumawa ng pagkakamali, and we learned, at sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, sa buong banal na kasulatan, it is only possible through Jesus Christ. Dahil sa pamagitan nating Panginoon Kristo, siya'y nagtagumpay, at dahil sa kanyang pagtatagumpay, tayo rin naman ay tagumpay na sa ating Panginoon Kristo, at pagkakalooban din tayo ng kalakasan upang makapagtagumpay rin naman kung paanong nagawa ng ating Panginoong Kristo. So yan po yung pinag-usapan natin. Kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan. Nasa social media po namin yan, nasa YouTube, balikan nyo po. Bisitahin nyo po para nang sa ganun ay ma-review po ninyo, maalala ninyo, baka nalimutan na ninyo yung topic natin. Balikan ninyo para po nang sa ganun ay ma-refresh po kayo at mapaalalahanan tayong lahat that we need Christ sa ating mga buhay. At ngayon, ang pag-uusapan po natin, isang napakagandang topic na naman. Ang title po natin, Ultimate Loyalty, Worship in a War Zone. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At ito rin naman ay napapanood po natin sa Hope Channel. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa lahat po ng mga sumusubaybay sa telebisyon, nakikinig sa radyo, kasama po namin sa social media. Praise the Lord! At kayo po ay patuloy na tumatangkilik sa ating mga ginagawang pag-aaral. I hope na ito po ay nagiging pagpapala sa inyo, nakikinabang po kayo, nabibless po kayo, at nawa po'y napupulot natin ang mga magagandang leksyon na hopefully nagbabago ng ating mga buhay at nagpapalapit sa ating Panginoong Kristo dahil walang iba na tayong maaasahan, walang iba na tayong malalapitan, walang iba na pwede natin talagang masabing kailangan natin, lalo na sa panahong ito na napakagulo, kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? At kung ito po unang pagkakataon, nakasama namin kayo, purihin ng Panginoon, maraming salamat at kayo po ay nakasama namin. Subscribe ninyo, hit nyo notification bell para po na sa ganun ma-notify kayo. At sa lahat po ng mga lagi na namin kasama, share po itong video na ito para nang sa ganun mas maraming ma-bless at mas maraming makinabang. Mas marami po ang marating ng pag-aaral na to at hopefully, ang ating gagawing pag-aaral na to maging madaling paraan para nang sa ganon, maitanim sa ating mga puso't isipan ang lahat ng mga bagay na ating pag-uusapan. At muli po, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito to say thank you very, very much sa lahat po ng mga kaibigan at sa lahat ng mga kapatid na gumawa ng paraan para po ang inyong lingkod ay makapaglingkod sa iba't ibang lugar, para po na sa ganun makarating sa iba't ibang mga churches, makarating po sa mga madalaw ang iba't ibang mga tao, iba't ibang mga kasama po dito sa mga sumusubaybay sa atin. Alam niyo na po kung sino kayo. Gusto ko lang po kayong pasalamatan for opening your homes, for your hospitality, for your generosity. Kung kaya naman po ang inyong lingkod ay nakakapunta kung saan-saan, nakakapaglingkod. Maraming salamat, nawa pong pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po ninyong maranasan. At ngayon po, sama-sama po tayong yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at pangungunahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral na ito. Pagkalooban kami, Panginoong Diyos, ng katalinuhan dahil sa aming mga sarili kami mga mahina. Bigyan kami, Panginoon, ng karunungan upang nang sa ganon ang mga bagay na aming mapapakinggan ay mauunawaan namin at maisa sa buhay po namin. Sa aming mga sarili, kami walang magagawa at kami mahihina. Ngunit sa aming Panginoon Kristo, wala pong imposible. Sa aming Panginoong Diyos, wala pong imposible. Kung kaya naman lumalapit po kami sa inyo at humihingi ng paggabay, gabayan niyo po kami, samahan kami sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat na patuloy po namin kayong kasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli po ang pinag-uusapan natin ay ang aklat ng Joshua. At tayo ngayon ay nasa lesson na ang title ay Ultimate Loyalty Worship in a War Zone. Napakaganda na topic, Ultimate Loyalty. Kasi bakit po nasabing ultimate loyalty? Kasi nag-worship pa rin even in the most difficult situation ng buhay. Nag-worship pa rin sa panahon ng masakit ang nadarama. Nag-worship pa rin, pumupuri sa ating Panginoong Diyos sa panahon ng kahirapan. Nag-worship pa rin, tapat sa ating Panginoong Diyos sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kagutuman, sa panahon na ang mga nasa paligid ay hindi maunawaan, sa panahon ng bagyo, sa panahon ng tag-ulan, no? Sa panahon ng mga hindi magagandang nangyayari sa sanlibutan, nagtatapat at sumasamba pa rin sa ating Panginoong Diyos. And that's why it is ultimate loyalty. Amen? I hope and pray na ito ang maging karanasan natin. That we will not just have loyalty, but we will have ultimate loyalty. That even in hardships, we can worship and we can praise Him. We will prioritize Him. Amen? Kaya po yung key text natin, it's a very common text for many. Ang sabi po sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Alam nyo, minsan, itong text na to, nai-interpret na para bang basta simulan mo lang yung araw mo sa ating Panginoong Diyos, magbasa ka ng Bible sa umpisang araw, mag-pray ka sa umaga, pagkagising mo, then after that, you can do whatever you want. No. Pag pinag-aralan po natin ng Matthew 6:33, especially in its original text, mauunawaan po natin that the text is in reality saying, "But desire Him above all, more than anything else." Kumbaga sa lahat ng ginagawa natin, first and foremost, siya ang pinakamahalaga. Sa lahat ng mga activities natin, sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga ini-enjoy, He remains to be the most important. Walang iba. This is what it means to seek first the kingdom of God. At kung babalikan natin sa konteksto ni Joshua, titingnan po natin sa Joshua 5, Joshua 8, and Joshua 18. Kung bakit naman yung topic natin is ultimate loyalty worship in a war zone. Ito po. Bakit? Kasi si Joshua may mga hinaharap na mga dangers, and yet kahit na may hinaharap siyang mga dangers, pinili niya na purihin ang ating Panginoong Diyos. In summary, no, nitong pag-aaral natin, basahin natin to. Sometimes, in the face of impending danger, Joshua made the seemingly irrational decision to circumcise the Israelites on enemy territory in Joshua 5:1-9. To celebrate the Passover in the face of the imminent danger in Joshua 5:10-12. To build an altar and worship the Lord while the conquest was in full swing in Joshua 8:30-35, and to set up the tabernacle of the Lord when 7 tribes in Israel had not yet received their inheritance in Joshua 18:1-2. So mapapansin po ninyo, may kabiabalahan, may mga hinaharap na dangers, may mga hinaharap na mga hirap, nasa kalagitnaan ng kanyang activity, and yet, ang ginawa po ni Joshua, pinili niyang ipiliin ang ating Panginoong Diyos. Hindi pinahintulutan ni Joshua na yung kabisihan o kahirapan o masamang mga pangyayari sa paligid ay hadlangan siya upang piliin ang ating Panginoong Diyos. At ito po yung dapat na maging karanasan natin sa araw-araw. At alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, lagi ko pong sinasabi na ito ay kinakailangan nating ipanalangin sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga sarili, sa panahon na ng hirap, sa panahon na ng kabisihan,
sa panahon na meron tayong ginagawa, para bang pagminsan hindi natin magawang ma-set aside yung mga bagay na yan para piliin ng ating Panginoon Diyos. Madalas nga ang nai-set aside natin ay yung ating loyalty sa Diyos. Pag tayo sobrang busy na, nai-excuse natin, magawa tayo ng excuse para ba nang sa ganon ay hindi tayo makapagbasa ng banal na kasulatan. Nagagawa natin excuse para hindi na tayo makapanalangin ng mataimtim. Ginagawa natin excuse yung mga kabisihan at marami pang mga bagay para hindi tayo tuluyang lumapit sa ating Panginoon Diyos. Pero dito po, sa istorya ni Joshua, we can see ultimate loyalty kasi bakit pinipili niyang sumamba sa panahon ng mga mahihirap na mga sitwasyon, sa panahong siya'y abala. Inuuna pa rin ang ating Panginoong Diyos. And that's why I want to share with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para po nang sa ganun ay ma-share sa mga kaibigan at sa mga mahal natin sa buhay, maging madaling paraan para po nang sa ganun ay matulungan tayo na mas lalong maunawaan ito pong napakagandang leksyon na ating pinag-uusapan. So muli po, kung meron kayong iba pang mga leksyong mapupulot, praise the Lord, pwede nyong i-share sa mga nanonood sa social media, i-share ninyo sa comment box po natin para mabasa ng iba. Kung kayo naman ay nakikinig sa radyo, nanonood sa television, isulat po ninyo para pa nang sa ganon ay ma-share ninyo. At hindi nyo malimutan, ma-share ninyo sa mga gatherings na meron po kayo, especially when we start talking about, or when you start talking about, or your church, or somebody starts talking about this text na ating pag-uusapan. And the first letter P na gusto ko pong i-share sa inyo, at dito po sa ating 3 points, is the word, first letter P, priorities. As we look at ultimate loyalty worship in a war zone, we are being invited to consider our priorities. Kamusta yung ating mga priorities sa buhay? Kasi kung babalikan natin yung Joshua 5:1-9, they were able to cross the Jordan River. At alam niyo yun, yung feeling na very excited, on fire, you want to start something already, tapos you are in a conquest and you are in the battlefield, you are in a place where somebody or a group can attack you anytime. And yet, meron pong ginawa na priority ni Joshua. Na alam niyo, ang ganda kasi pag pinag-usapan natin Joshua 5. Narinig na rin kasi nung mga nandoon sa Canaan, yung mga nangyari bago pa pumunta ang Israelites. And that's why there was fear in their hearts. Kung kaya naman, by God's grace, pero still, hindi nila alam yun eh. Nandun sila sa sitwasyon na alam nila na, nandito na tayo sa enemy territory. Anytime somebody can stab us, anytime somebody can do something bad to us. Pero ano pong pinili? Joshua 5:8. When the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their places in the camp until they were healed. Grabe to, mga kapatid ko, mga kaibigan. They were circumcised, at ang ibig sabihin nito, kailangan nilang hintayin na sila pa'y gumaling. Paano na lang kung sila ay lahat na circumcised at dun umatake ang kaaway? Again, because this is their priority. Ang priority po nila ay yung covenant sa ating Panginoong Diyos ay maging maayos. Inutusan sila ng ating Panginoong Diyos and they were willing to comply, to obey. And that's why we are being called to consider our priorities. Baka pag minsan alam mo yun, yung feeling na nandito na nandun na ba't pa ako titigil para mag-pray? Nandito na nandun na ayun na, lapit na abot kamay na Nagre-review na ako, kalagitnaan, nasa momentum na ako bakit ako titigil para nang sa ganun manalangin? Para nang sa ganun sumamba. At dito po sa particular na story na ito, in Joshua chapter 5, ay sila po ay circumcised because of yung covenant, yung sign na yun ng circumcision is the renewal of their covenant to God. Basahin natin ito. Our covenant with God should always, ang ganda pala nito, should always be an answer of gratitude for what He has already accomplished for us,
never an act of trying to obtain some benefit by legalistic conformity to His requirements. So, ulitin ko po, yung sinasabi ko po kanina, yung covenant ay nire-renew nila. Kasi bakit po? Tandaan ninyo, ito pong mga grupong ito, sila na ay yung iba na. Kumbaga second generation na. Kasi yung majority ng mga nakalabas po doon sa Egypt, sila'y namatay na. Kasi they wandered around the wilderness because of the hardness of their hearts. They wandered around the wilderness at namatay na. Dito na po, ang nandito na ay yung mga new generation. And now they are renewing their covenant with God. At yung binasa po natin, nagpapakita na yung covenant natin sa ating Panginoong Diyos is because of our gratitude for what He has done for us. Kumbaga, tayo mga kapatid ko, mga kaibigan, we have already witnessed and experienced the faithfulness of God. And that's why tayo po, yung pakikipag-covenant natin sa ating Panginoong Diyos ay dahil tayo'y masaya, tayo'y nagpapasalamat at hindi para nang sa ganun masabi natin na makipag-covenant ako para nang sa ganun ang Diyos ay mas i-bless niya ako. Baliktad, blines ka na ng ating Panginoon, and that's why you know that it is right to enter into a covenant with God. Dahil una nang nag-reach out ang ating Panginoong Diyos sa atin. Una na pinaramdam niya ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. So again, mga kapatid, I'm trying to look at this in the most simplest, practical way. We are being called to consider our priorities. Priorities. Kamusta po? Sa panahong tayo abala at abot kamay na ang tagumpay. Baka nalilimutan natin magpuri sa ating Panginoong Diyos. Nalilimutan natin na unahin ang ating Panginoong Diyos. Kasi dito mga kapatid ko, mga kaibigan, pwedeng ang mangyari ay yung intention, sometimes natin, ang covenant is because we want to get something. Kumbaga parang ganito, para makapasa, para na sa ganun matanggap sa trabaho. Hindi po. Bago mo pa, or in reality, ang Diyos mabuti na sa'yo. Kaya tayo buhay pa, kaya tayo meron pang, kumbaga, that's why we are here. Meron tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, and that's why we recognize that it is just right to enter into a covenant with God, not because we want to earn something, we want to obtain some more benefits, but because God has been so good to us already. Naging mabuti na siya. Kaya nagpe-pray ka, hindi lang para pumasa ng exam. Nagpe-pray ka kasi una sa lahat, mabuti na ang Diyos sa iyo. Amen? Di ba? Nag-iikapu ka, nagtatithe ka, nag-offering ka, hindi dahil gusto mo pong makatanggap ng mas marami, kundi dahil nakatanggap ka na, kaya ka nakakapagbigay. Amen? Di ba? Umattend ka ng mga week of prayer. Hindi dahil gusto mong ikaw ay lalo pang, lalo ka pang masagot ng yes yung pinapanalangin. Nag-attend ka ng week of prayer so that you can know the God who loves you so much. At hindi lamang yon, dahil nga, naranasan mo na ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. So again, ulitin ko po, it's not to obtain more benefits because God has already been so good to us. Kaya po, ito pong circumcision na ginawa is the renewal of their covenant with God. At ito mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda. Yung sinasabi ko po, why priorities? Because most of the time, everyday life seems to pressure us with the urgency of so many important things that we forget to give priority to the most important thing in our life, the daily renewal of our commitment to Christ. Ayan. So baka po sa sobrang abala, wala nang panahon sa ating Panginoong Jesucristo. Sa sobrang abala, wala nang panahon sa ating Panginoong Diyos. And that's why I'm very blessed dito po sa story ito na sila ay nasa mahirap na sitwasyon, na sila ay nasa enemy territory, and yet pinili yung circumcision. Imagine nyo, manghihina. Ilang araw hindi makakalaban. But they trusted. Because God let them cross over. God guided them. God empowered them. They trusted.
ang sabi ng ating Panginoong Diyos. And so they obeyed. Naniwala sila na even if we are feeling weak now because of this circumcision, prioritize natin ang covenant natin sa ating Panginoong Diyos, prioritize natin siya, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? Ano po? Ganun. So, itutuloy natin. Pagdating sa Joshua 5:10, yung Passover naman na nangyari. So, imagine nyo they were circumcised. They have to wait for healing kasi nga po ilang days yan. Pagkatapos nung sila'y gumaling, ang nangyari sa verse 10, while the people of Israel were encamped at Gilgal, they kept the Passover on the 14th day of the month in the evening on the plains of Jericho. Ano po yung Passover? Balikan natin sa Exodus. Di ba po merong yung sa Egypt, nangyari yung plague na dadaan yung angel at yung wala yung blood sa doorpost ay mamamatay ang mga firstborn. And that's why, ang nangyari po, yung mga may blood, yung doorpost ay yung angel Passover. Okay? Hindi namatay yung mga firstborn. Kasi bakit? Nagtiwala sila dun sa blood na ipinahi dun sa doorpost. At yung blood na yun represents what? Represents the blood of the Lamb, the blood of Christ. Ano po? So dito po sineselebrate nila. Pero tandaan nyo mga kapatid, yung Passover, after nung Passover, ang nangyari po, they were, sa Exodus, they were able to go out of what? Go out of Egypt, cross the Red Sea, at marami pang mga miracles na nangyari sa kanilang mga buhay. Dito po sa Joshua 5:10, ganun din, no? As they celebrate the Passover, we can expect the same thing, that miracles have already happened. Kasi nga, yun dun nga po, no? May mga acts, even before the Passover, yung pag-provide ng Diyos, ng mga plagues, para nang sa ganun, matalo yung mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. The same way with Joshua. That's why, together with all the preceding acts, the celebration of Passover marks the beginning of a new era in Israel history. Kumbaga kung paano yung unang generation ay pinintroduce sa kanila yung Passover, naranasan nila, and then they celebrated it. Now, the same. Ano po? Ang nangyari ay sila po ay inaalala nila. They are celebrating the faithfulness of God for saving them, for helping them. At gusto kong basahin to. Although, through the symbol of the sacrificial lamb, the feast of Passover pointed back to the redemption of the Israelites from Egyptian bondage, but it also pointed forward to its antitypical fulfillment in the Lamb of God who ransomed us from the bondage of sin. Ayan, ang ganda. So, yung Passover, ulitin ko po, no? Kasi nga, di ba, yung blood ay naligtas yung mga firstborn. And then, as they celebrate it, ano po nangyayari? Ay inaalala nila yung pagliligtas na yon. At dito po mga kapatid, mga kaibigan, na maganda, it's also pointing us to Christ. Pinopoint tayo sa ating Panginoon Kristo, whose blood, pinopoint sa ating Panginoon Kristo yung pangyayaring ito, kasi bakit? It is because of the blood of Christ. Why? We will be saved. Because without the shedding of blood, there will be no remission of our sin. There will be no forgiveness. So thanks to the blood of Jesus. He is the Lamb of God na ipinagkaloob para dang sa ganun, tayo ay hindi mangamba, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, number 1, makikita po natin sa story. Again, they were in enemy. The Israelites, they were in the territory of the enemy, and yet they have decided to follow the Lord. Pinili nila na i-renew yung covenant nila sa ating Panginoong Diyos. Sila ay nasa danger. After nun, siguro, after na nung renewal of covenant, tapos gumaling na sila after the circumcision, then siguro inisip nila, pwede na, sugod na tayo. Pero hindi po, ano nangyari? They celebrated the Passover even in the face of imminent danger. Ito yung priority. Kaya ultimate loyalty. Kasi nag-worship, sumasamba, kahit na mahirap ang sitwasyon. Alam mo, batid, ang daling sabihin, no?
Pero pag titingnan natin sa buhay natin, para bang pag mahirap na yung sitwasyon, nakakaligtaan na natin yung oras natin sa Panginoon. Pag mahirap na yung sitwasyon, para bang alam mo yun, parang nangihina tayo, parang lalo nating naiisip na, dapat ko pa bang ipanalangin ito? Dapat ko pa bang ilapit ito sa Diyos? Parang nagkakaroon tayo ng mga doubts and questions. But this story tells us, whatever we are facing right now, let's trust the Lord. Let's prioritize Him. Amen? Kung may pinagdadaanan po kayong hirap, kung may pinagdadaanan po kayong mga sakuna, kung may mga pinagdadaanan po kayong mabibigat sa buhay, piliin pa rin nating i-priority ang ating Panginoong Diyos. Kailangan siya pa rin ang pinakauna sa lahat. Sa lahat ng ating ginagawa sa hirap at ginhawa. Amen? So, panalangin po natin na matulungan tayo na sa panahon ng mga ganito, sa panahon ng danger, ay piliin natin na magtapat. Piliin natin na unahin yung ating relasyon sa ating mahal na Diyos. So number 1, tinignan po natin yung priorities. Now, again, ultimate loyalty, worship in a war zone, it's reminding us to consider our priorities. But at the same time, it is also reminding us to consider our practices. Bakit practices? Kasi may mga practice tayo na hopefully, tulad po ng pag-aaralan natin, babasahin natin ngayon, ng mga text sa Bible, at itong pangyayari kay Joshua, hopefully yung practice natin ay nagpapakita na talaga namang gusto nating maging loyal sa ating Panginoong Diyos. Kasi bakit dito po sa Joshua 8:30, ang nangyari po, well, kung babasahin natin, ito yung mga pangyayari ng conquest. Ito yung mga digmaan, lalo na yung sa Ai. Pero nangyari sa Joshua 8:30, at uulitin ko po, sa Joshua 8:30, ang nangyari po, si Joshua ay nag-build ng altar to worship the Lord habang yung conquest ay in full swing. Basahin natin to. Joshua 8:30, and at that time Joshua built an altar to the Lord, the God of Israel, on Mount Ebal. Okay? So ayan po nag-build ng altar. At alam po ninyo, yung altar, pagbibuild ng altar, pagbabasahin natin mula sa Old Testament, mula sa Genesis, when they travel, they have an encounter with God, they have been building altars. Or, kung mayroon silang pupuntahan and sasamba sila, they will build an altar. So, altars mark the path of their pilgrimage and became tangible representations of their claim to the land which had been promised by God. Kumbaga, tuwing pupuntahan nila, sila ay magkakaroon ng pagkakataon. Again, ulitin ko po, sometimes because there was an encounter with God, they will build an altar. Sometimes, ang mangyayari, because of course, tumitigil sila habang sila yung nagbabiyahe, magtatayo sila ng altar, at yung altar na yon nagpapakita ng dinaanan nila, and at the same time, it represents yung pinangako ng ating Panginoong Diyos na itong lupain na ito ay magiging sa inyo. So, it's a practice na mag-build ng altar. And Joshua, one of his activities is to build an altar to the Lord so they can worship. Ulitin ko po, the conquest was in full swing. Pero ang ginawa po ni Joshua, piniling unahin yung kanyang practice o yung practice na mag-build ng altar. So that's why we need to consider our practices. Ang mga practice ba natin? May mga practices ba tayo? Traditions, marahil, na nakakatulong para maalala natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Na itong mga practices na ito ay nakakatulong para nang sa ganun, hindi lamang tayo mapaalalahanan, kundi maging yung mga tao sa paligid natin ay makita nila at maalaman nila na tayo sumasamba sa ating Panginoong Diyos. In Joshua 8:30-35, the altar built on Mount Ebal ratifies the covenant, renewing the people's commitment to the Lord. Okay? So dito po, nagre-renew ng commitment sa ating Panginoong Diyos. So again, it's worship. Yung purpose ng altar is so they can worship, offer sacrifices to the Lord. And again, while the conquest was in
Full swing. At ang ganda po pag pinag-usapan natin ito kasi yung Mount Ebal is mentioned only in Deuteronomy. Deuteronomy 11:29, Deuteronomy 27:4-13, and in the book of Joshua, in Joshua 8:30 and 33. Along with Gerizim, it was the site where the blessings and curses of the covenant were to be recited. So ayan, pagbabasahin natin yung Deuteronomy 11, Deuteronomy 27. Tandaan niyo po, sa covenant, may mga kasunduan between two parties. At meron po mga stipulation, ito yung mga dapat gawin. And then there's blessings and curses. So sa kasunduan so yung blessing, if you stay within the covenant, gawin mo, yung sinasabi, gawin mo yung pinag-usapan, this is what will happen. But if you disobey the covenant, ano mangyayari? Ang mangyayari po ay yung curses will happen to you. So dito po sa Mount Ebal na na-mention sa Deuteronomy and Joshua ay ito yung kasama sa Gerizim is the site kung saan yung blessings and curses were recited. Kaya po pagbabasahin natin itong Joshua 8:30-35, they are reenacting yun nangyari. So basahin na, one group stood in front of Mount Ebal and the other in front of Mount Gerizim, and here they symbolically enacted the two possible ways of relating to the covenant. Ayan po, no? At babasahin natin Deuteronomy 11:29. Ganun nga ang pagkakasabi, no? And when the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possessions of it, you shall set the blessings on Mount Gerizim and the curse on Mount Ebal. So meron mismong sinasabi sa banal na kasulatan, a fulfillment of prophecy, a fulfillment na sila'y makakapasok doon sa promised land at ito ang kanilang gagawin. And so now, makikita po natin na si Joshua in his practice to build an altar, and at the same time, it's in his practice to follow what the Lord has given as instruction to him, to Moses. Kaya, napakaganda. I hope that it's part of our practice na laging sumunod sa ating Panginoong Diyos. At alam mo yung magkaroon ng mga bagay na ginagawa para mapaalalahanan tayo ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tulad po nila, no? Yung building ng altar. It's a way of really saying na kahit na gaano tayo kabisi, kahit the conquest is in full swing, it should not hinder us from worshiping our Lord. At dito po mga kapatid, kung pag-uusapan natin, dito po sa altar nila, di ba they offered sacrifices. So again, babalik tayo dun sa mga sacrifices na kanilang ibinibigay. And the sacrifices that were brought there pointed to Jesus, who took upon himself all the curses of the covenant, so that all who believe in him might enjoy its blessings, according to Galatians 3:13 and 2 Corinthians 5:21. Ang ganda po, no? When we look at our Lord and Savior Jesus Christ, sa covenant, sa kasunduan, meron pong curses and merong blessings. Pag hindi ka sumunod, yung curses sa matatanggap mo. Pag sumunod ka, yung blessings sa matatanggap mo. Ang nangyari sa ating Panginoon Kristo, siya po mismo, ang nangyari, siya mismo yung sumalo ng lahat ng mga curses. Para nang sa ganon, tayo naman, na mananampalataya sa Kanya, we will enjoy the blessings of the covenant. Ganun katinding pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. That's why the cross of Christ is a symbol of justice, that the Lord will not tolerate sin. He will not tolerate sin. But the cross is also a symbol of His love, because through the cross we have the forgiveness na dapat nating na ating matatanggap sa pamamagitan niya. And when we have received this forgiveness, there's also the promise that the blessings of the covenant will be for us. Amen? Napakaganda. Napakagandang paalala sa atin to look into our practices. Ang mga practices ba natin o mga tradisyon, yung mga ginagawa natin, nakakatulong para mapaalalahanan tayo ng sakripisyo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay.
Baka yung mga activities na ating mga ginagawa, baka yung mga bagay na nakasanayan nating ginagawa, hindi nakakatulong sa paglago ng ating relasyon, ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. And that's why the topic Ultimate Loyalty, Worship in a War Zone invites us to consider our priorities and secondly, to consider our practices. Makonsider natin kung ito ba ay sang-ayon sa kalooban natin pang Diyos. Nakakatulong ba para tayo mapalapit sa Kanya? At kung tutuloy pa po natin sa Joshua 8:32, when we look at again, another practice na ginawa ni Joshua. And there, in the presence of the people of Israel, he wrote on the stones a copy of the law of Moses which he had written. Sinulat, para na sa ganun, once again, para mapaalalahanan. Para na sa ganun tayo yung mapaalalahanan kasi bakit po madalas tayo ay nakakalimot. Notwithstanding the importance of warfare and the conquest, there is something even more vital, loyalty to the requirements of God. So that's why while they were in full swing of the war, of the conquest, mas pinili pa rin po ni Joshua na magtayo ng altar. At hindi lamang yon, kopyahin yung law of Moses. Kasi bakit? Ang mahalaga is loyalty to the requirements of God. So, loyalty to God. Magtapat sa ating Panginoong Diyos. Magtapat sa kalooban at kagustuhan lamang niya. Ano po? Yan! Yan yung ating, yan yung dapat na huwag nating malimutan. Sa kaabalahan ng buhay, dapat meron tayong ginagawa para mapaalalahan na natin mga sarili ng kabutihan nating Panginoon Diyos. Gusto ko itong tanong na to Why was it necessary to write a copy of the covenant on a monument, visible to all? We humans tend to be forgetful. We crowd the increasingly bewildering demands of everyday life into shorter and shorter segments of time. We inevitably forget things that do not recur with the same frequency or intensity. And that's why yung law needs to be copied, makikita ng marami para sa ganun mapalan. Kaya nga po yung sa atin, we need to consider our practices. Do we have practices na nakakatulong sa atin para mapaalalahanan tayo ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos? Para mapaalalahanan tayo ng sakripisyo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Tingnan nyo, ngayon, di ba? Di ba pag mahalagang mahalaga? It's our practice. Mag-a-alarm tayo pag yung oras na yun mahalaga. Naalala ko, pag ako po ay, alam niyo yung, kasi po kakabiyahe, nakakapagod mga kapatid, mga kaibigan. Parang nitong nakaraan, talagang, I think until now, medyo jet lag pa tayo. Medyo jet lag pa po ako kasi, anong nangyari po, transfer ka sa isang lugar. Merong time difference na mga 15 hours, 15 hours difference. Pagkatapos, after 1 week, lilipat ka ulit sa isang lugar na may time difference ulit. So, imagine mo, nag-adjust ka na doon sa 15 to 16 hours difference, biglang mag-a-adjust ulit. Mag-a-adjust ulit. Mag-iiba ulit yung oras. At ang mangyayari ay talagang tapos after 1 week, lilipat ka ulit. Ay ba, sabi ko, ang hirap. Litong-lito na yung aking katawan. Litong-lito na kailan yung breakfast, lunch, and dinner. At hindi lang yun. Dahil puyat, pagod, ang nangyari po, I need to make sure that I will sound the alarm of my cellphone para sa ganon, hindi ko ma-miss yung mga appointments, hindi ko ma-miss yung mga dapat na mga meetings. So, naalala ko, pag ako'y nag-a-alarm, minsan 3 yan. Minsan mag-alarm ako ng 4 o'clock, 4:07, 4:15. Ginaganon ko yung mga alarm para na sa ganon, kung hindi man ako magising doon sa unang alarm, mayroong pangalawa, mayroong pang pangatlo. It's part of my practice, kasi po para hindi ma-late dun sa mga meetings na dapat gawin o kaya dun sa mga appointment o kaya sa flight. I hope and pray na meron tayong practice, part ng practice natin na matulungan na tayo na mapaalalahanan ng kahalagahan ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen? Meron tayong practice para mapaalalahanan tayo na hindi natin dapat i-miss yung ating pag-alang-salita ng Diyos. Di ba? Yung mga nag-e-exam, di ba? Sinusulat natin. Nung kami noon, meron ka pang Manila paper, susulat mo doon, ilalagay mo sa pader, isasalagay mo sa ceiling, para nang sa ganun, habang ikaw ay naglalakad, nakikita mo, mapapaalalahanan ka nung iyong inaaral. Di ba?
ginagawa natin yan. Ngayon siguro very high-tech eh. Sa sobrang high-tech, diba? Sa cellphone na lang. Ilalagay mo na lang doon. Minsan nga, pwede nga yung wallpaper mo eh. It will remind you of God's goodness. No? He will remind you we will be reminded of His mercy, of His justice, of His love for us. Ano po? Diba? Napakaganda. Ito yung mga bagay na dapat natin ginagawa, yung mapaalalahanan tayo ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. And that's why we need to consider our practices. Do we have practices that will help us remember that the most important person in our life is Christ? Meron ba tayong mga ginagawa na mapapaalalahanan tayong tunay nga na wala ng iba pang mas mahalaga kundi ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay? I hope na sa ating mga social media, sa ating mga gadgets, sa ating mga paligid, sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, sa ating mga pinapakinggan, sa ating mga pinapanood, napapaalalahanan tayong mabuti ang ating Panginoong Diyos at walang dapat tayong ibang mahalin kundi siya lamang. Amen? Kaya nga po, di ba? Alam niyo mga kapatid, I think I've shared this and I'm gonna share it again. Sa akin po, I try to, when I drive, when I fly, I listen to songs that will help me be reminded of God's mercy and God's love. Hindi lang yung mga songs. I tried na yung Bible, I can listen to it so that I will be reminded. I will not forget that God is truly a loving God and He is faithful to me. So ito po, no, kaya si Joshua, he built an altar because he wants to serve the Lord, he wants to worship the Lord. And again, yung lamb, yung mga sacrifices is pointing to Christ. At hindi lang yun, he needed to copy yung law of Moses so that everybody will be reminded. Kasi bakit? We have the tendency to forget. So number 1, loyalty, ultimate loyalty, worship in a war zone. We are being reminded to consider our priorities. Number 2, to consider our practices. So yan na, yung sa Joshua 5, yung sa Joshua 8. Ngayon pupunta tayo sa Joshua chapter 18. Ano po nangyari? Ay yung tabernacle, pinaset up, yung sanctuary, pinaset up, na yung 7 tribes ng Israel ay hindi pa nakakatanggap ng inheritance. Kumbaga, nasa kalagitnaan ng ginagawa, sabi bigla ni Joshua, post mo na yan. Unahin natin yung tabernacle ng Diyos. Diba? So, ang linagay ko po dito mga kapatid, number 1, ultimate loyalty. We are being asked to consider our priorities, to consider our practices. And number 3, to consider our passion. Where are we passionate? What are we passionate about? Di ba? Kung nasan yung passion mo, ewan ko kung katulad ko po, pag bisa na nangyayari, pag nasimulan ko na, gusto ko tatapusin ko eh. Di ba? Passionate ako sa pagbabasa. Pag nasimulan ko na dapat, tatapusin ko yan. I'm passionate about that. Di ba? Pag yung may mga kilala kong taong mga ganyan, pag nasimulan na nila, talagang hindi na sila titigil eh. Talagang tuloy-tuloy na lang. talagang ano na, talagang they want to finish it immediately. Pero dito mga kapatid, Joshua was not just passionate about finishing the task. He was passionate about God. Ulitin ko po ha. He was not just passionate about finishing the task. He was passionate about God. And I hope and pray that we are not just passionate about finishing our task. We are not just passionate about finishing what we have started, but above all, we are passionate about Christ. That we long for His presence in our lives. Na wala tayong ibang nais kundi makasama ang ating Panginoong Diyos na kahit sa kalagitnaan ng ating ginagawa, willing tayong itigil,
Hindi mo na ituloy para nang sa ganon tayo'y makapanalangin, para tayo'y makapag-aral ng Biblia, para nang sa ganon tayo tuloy-tuloy na ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos ay hindi maputol. Kaya pala ngayon ko naintindihan yung kasabihan na we are not just called to be successful. We are called to be faithful. Kasi minsan ang definition natin ng successful, paunahang matapos. Paunahang makarating doon sa dulo. Paunahan tayo na ganito. Laging ganun eh. Kaya you want it done right away. At minsan na nangyayari, kasi ayaw mo nang ma-stress sa kinabukasan. Maganda naman yun na, syempre, maganda po yung ugali na you don't procrastinate. Yung dinidelay mo pa, kaya mo naman tapusin ngayon. Pero yung sa sobrang dami mong ginagawa, at pagkatapos na mismo na yung panahon sa ating Panginoong Diyos, yun yung hindi tama. So kahit na marami tayong ginagawa, we need to pause for a while and prioritize God. Kaya we need to consider our passion. Saan ba tayo passionate? Are we passionate just about achieving things? Are we passionate just about finishing what we started? Are we passionate about reaching for our dreams? Or are we more passionate about Christ? Joshua 18:1-2, ang sabi po dyan, Then the whole congregation of the people and of Israel assembled at Shiloh and set up the tent of meeting there or tabernacle there, and the land lay subdued before them. There remained among the people of Israel 7 tribes whose inheritance had not yet been apportioned. Yan, hindi pa naibibigay. Pero mas pinili ni Joshua, let's prioritize the tent of meeting. Let's prioritize yung sanctuary, yung tabernacle, yung inheritance. It will follow. Unahin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya seek ye first the kingdom of God. The presence of the sanctuary and later the temple should have always helped the people realize the presence of God among them and their obligation to follow the covenant. So number 3, mga kapatid, we are being asked to consider our passion. Where are we? What are we passionate about? I hope that we will all declare and say, Lord, I want to be passionate about you. Lord, I'm passionate about ministry, but help me to be more passionate about you. Kasi minsan, mga kapatid, masyado tayong passionate sa paglilingkod, nawalan tayo ng panahon sa ating Panginoong Diyos. Minsan masyado tayong passionate sa ating mga pangarap na gusto nating marating. Don't get me wrong, walang masama na marating nyo yung mga pangarap ninyo na yan. And ang prayer ko, yung mga pangarap ninyo na magaganda talaga na yan, ay marating ninyo. Pero wag naman doon sa point na malilimutan natin ang ating panahon at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Baka masyado tayong passionate to get promoted. At sa sobrang passionate natin to get promoted, nawala na sa atin yung paggawa ng tama. Yung pag-practice ng mercy and justice, ang ginawa na lang natin, mga kapatid ko, mga kaibigan, ay naninira tayo ng kapwa. Ay, mali yan. Kasi bakit po? If you're passionate about Christ, you will also follow the right path. You will obey what He tells you. You will follow kung ano ang dapat na dapat gawin. You will stand for the right no matter what. Baka meron sa atin masyadong passionate about, getting good grades. Again, walang masama na magkaroon ng good grades. Sobra ka nag-aral, takalimutan mo naman yung panahon mo sa Diyos. O kaya naman yung iba naman, opposite. Hindi sobrang nag-aral, kundi nandaya ka naman para na makakuha ng mabuting grade. So, either way, ano po nangyayari? Nawawala ang ating Panginoong Diyos sa picture. Na sa sobrang passionate mo about sa isang bagay, you do it so well, or you do it in a bad, you achieve it in a bad way, and either way, you lose your relationship with God. You lose yung iyong commitment na sumunod, at hindi lang yun, maging tapat sa Diyos na nagtatapat sa atin. Kaya mga patid ako, I'm starting to realize and see, when you're passionate about Christ, it's not just about achieving your dreams. It's not just about winning. Kasi, pwede kang manalo,
na hindi mo sinunod yung tamang paraan na kagustuhan nating Panginoong Diyos. And in that way, you disobeyed the covenant. You disobeyed the law. O, di ba? Pwede ka manalo ng ganun, na mawawala yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Pwede ka rin namang manalo na kinalimutan mo ang ating Panginoong Diyos. Kasi manalo ka doon sa gusto mong marating. Pero in reality, talo ka kasi bakit? Nawala yung panahon mo sa ating Panginoong Diyos, nawala yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ko, grabe, ang kaaway ang gagawin niya, mga kapatid ko. Para nang sa ganun, mawala tayo sa ating Panginoong Diyos. And that's why we are reminded right now in our study, the ultimate loyalty, worship in a war zone, na kahit mahirap ang ating mga sitwasyon, let's be passionate about Christ. That's why, sa lesson po natin ngayon, we are being reminded to consider our priorities, to consider our practices, and to consider our passion. Nawa po'y na-bless kayo dito po sa napakagandang pag-aaral natin. Simple. And I hope na na-simplify ko po ang ating pag-aaral na to. Nakita po natin yung practical implications nito sa ating mga buhay. And sana po tayo ay laging unahin ng ating Panginoong Diyos. Let's look at our practices. Let's do something that will help us remind of His goodness. And let's be passionate about Him sa lahat ng ating ginagawa. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Tunay pong napakabuti ninyo. Tunay pong kayo, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na ang nais po ninyo ay mapabuti kaming lahat. Salamat po sa paalala sa amin na tunay pong napakaraming mga bagay na nangyayari sa aming kapaligiran. Na kami nagiging abala dahil sa mga problema ng buhay na aming nararanasan, nagiging abala dahil sa mga bagay na hindi po namin maunawaan, minsan po sa mga magagandang karanasan sa buhay. Ngunit Panginoon, maraming salamat po dahil pinapaalalahanan niyo po kami na anuman ang sitwasyon ng aming buhay, pipiliin namin dapat at uunahin namin kayo. Panginoon, tulungan niyo po kami na unahin kayo. Prioritize po kayo. Magkaroon kami ng mga practices that will help us be reminded of your goodness and help us, Lord, to be passionate about your presence. Mas maging excited kami sa inyo kaysa sa anumang bagay na sa libutan ito. Muli po, maraming salamat, mahal na Diyos. Purihin ang inyong pangalan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan at patuloy kaming gabayan sa araw-araw naming buhay sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang po kayo at nawa po'y na-bless kayo. At muli po, naanyayahan ko po kayo sa mga susunod pa po nating mga pag-aaral at gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito muli po to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid na patuloy pong nananalangin, sumusuporta para na sa ganun ang ating gawain ay makapagpatuloy. Muli po, maraming salamat. Purihin ang ating Panginoon. Magkita-kita po tayong muli sa susunod. May God bless you.